Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV sa YouTube. Yes. Alright, tapos na po mga kababayan. Tapos na po ang elimination round ng 2024 PBA Philippine Cup. At dadako na po tayo sa next stage ng ating tournament. Wala iba kundi ang playoffs. Sisimulan po natin yan sa quarterfinals at 8 teams nga po ang nag-qualify dito sa quarterfinals, ano? At tatalakayin po natin ito isa-isa at bibigyan po namin kayo ng updates tungkol dito sa placings at saka pairings ng mga teams na nag-qualify dito sa quarterfinals, sa first stage or stage 1 ng playoffs ng Philippine Cup, ano? Okay. So, bigyan po namin kayo. Ito na po. Bigyan na po namin sa inyo yung rundown o rankings na muna tayo ng mga teams na nagtapos sa elimination round, yung top 8. Okay? Dahil itong Phoenix, itong Blackwater at ang Converge ay hindi na po nag-qualify sa susunod na round sa ating playoffs, ano? Ang mga nag-qualify po dito, walang iba kundi ang San Miguel Beermen. Pangalawa, second is Barangay Ginebra Gene Kings. Number 3 is yung Meralco Bolts, no? Number 4 is TNT Tropang Giga. Number 5 is Rain or Shine Elasto Painters. Number 6, NLEX Road Warriors. Number 7, Magnolia Hot Shots. At ang number 8, pagtatalunan pa po dahil tabla po ang Terra Firma Jeep at Northport Batang Pier. Okay. Sa mga nagtatanong kung paano natin, actually nagkapareho sila. Nagkapareho po yung personal computation ko po at saka yung official computation ng PBA. Ito po para may proof lang po tayo na nagko-compute po talaga tayo, hindi tayo nanghuhula. Ayan. Ayan, no? Kinukuha po natin yung quotient. Ito po yung naging resulta ngayon. Nanalo ang TNT, panalo ang NLEX. So, ito yung resulta niya. Ito yung katumbas na resulta niyan. Kung mahilig po kayo sa numbers, ako po kasi aminado, mahilig po ako sa numbers. So, hindi nyo pagsasawaan po kasi itong gawin pagka kayo ay mahilig po sa numbers, no? Pero kung medyo hindi po kayo matiyaga, pagsasawaan nyo po itong the whole process of it, no? Okay. Although pwede naman po ito sa computer, pero I chose to do it manually, no? Anyway, okay. Bakit po ba ganito ang naging placings? Explain lang po natin ng maikli, ano? SMB at Ginebra, wala na pong duda po dyan, ano? Number 1 po ang dahil 10-1 po ang ang San Miguel, 7-4 naman ang Ginebra dahil natalo sila kanina, no? Okay. Okay. Ang nagkatablahan po kasi sa 6 and 5 is yung Meralco, TNT, Rain or Shine, NLEX at saka Magnolia. Yung Magnolia, mga Magnolia fans, baka nagtataka kayo. Okay? Bakit naman biglang bumaba sa number 6 yung Magnolia? Ganito po, number 7 ng Magnolia. Ganito po kasi yun, ano? Okay. Lumalabas sa quotient system po natin. Ang Meralco, ang meron doon sa mga 6 and 5 na tablahan, ang Meralco ang lumalabas sa pinaka superior na quotient plus 22. Kinukuha po bago magtuloy. Ito pong quotient po kasi is kinukuha po yung lamang, winning margin ng bawat kuponan na involved dun sa tabla. Okay? So, Meralco, TNT, Rain or Shine, NLEX, Magnolia, kinukuha po halimbawa Meralco. Ilan po kung panalo po siya, ilan ang lamang niya sa Magnolia, ilan ang lamang niya sa Rain or Shine. Kung talo siya, ilan yung lamang sa kanya. Okay? So, negative, positive po yan. Okay, kinukuha po yun.
So, ina-add po yun, kinukuha yung sum, at kung ano man yung lumabas na numero doon, positive or negative, irarank yun kung sino ang pinakamataas, pinaka-superior, at saka pinaka-inferior na quotient. Okay? So, lumalabas dito sa tablahan ng 6 and 5, Meralco, plus 22 po sila. Bakit plus 22? Kasi tinambakan po nila ang Magnolia. So, napakalaking bentahe po nila sa kanila yon, no? Yung plus 23, natatandaan nyo po yung mababang score po nila. Okay, ayan. So, plus 22 po sila. Sumunod na quotient is TNT plus 11. Okay, kasama na po yung game kanina, yung 5-point lead nila, no? Okay, so plus 11 sila yung susunod. Susunod na pinakamataas na quotient ay ang Rain or Shine. Okay, ang Rain or Shine plus 5. Okay, tapos 5, 6. Ang susunod is NLEX Road Warriors. Okay, minus 3. Okay, yan. At ang huling-huli, okay, Magnolia, minus 35. Kasi napakalaki nung lamang ng Meralco sa kanila. So, negative or minus 23 yon lumalabas. So, kapag malaking impact ng pagka kinuha yung sum noong mga lamang or lamang sa kanila ng kalaban nila. Or kalaban nila. So, minus 35. Sila yung pinaka-inferior na quotient dun sa tablahan ng 6 and 5. Kaya number 7 po sila. Okay? So, ganun po na-obtain po yon. Just to give you an information or idea. Paano ba nakukuha yung quotient na yan? Okay, baka nagtataka kayo, ba't quotient? Kasi dinidivide po talaga yan. No? Pero, no need to divide kasi pareho lang naman po ang kalalabasan. Total number of winning margins over ng kalaban, ng points mo, total number of points mo over total number of points o opponent's points. Okay? Pareho lang po ang lalabas. Okay? So, hanggang doon na lang. Huwag mo na i-divide. Ano? Okay. So, winning margin na lang. So, itong number 8, pagtatalunan pa po ng Terra Firma at saka Northport. Okay? Kung natatandaan nyo yung laro ng Terra Firma at saka Northport, ito po yung last minute or last second shot ni Stephen Holt na nagpapanalo sa kanila. 108-110 yata ang score dito, no? So, abangan pa natin ang mananalo rito. Ang mananalo rito, kakalabanin ng number 1 seed na San Miguel Beermen. Kaya, ang ating pairings, quarterfinal pairings, San Miguel Beer versus Terra Firma Jeep or Northport Batang Pier. Ang susunod na pair ay ang Ginebra, Barangay Ginebra San Miguel versus Magnolia Hotshots. No? Manila Clasico po ito, no? Okay. Tapos ngayon, ang SMB at saka Ginebra meron twice to beat advantage. Ibig po sabihin, yung kalaban nila dapat talunin sila 2 beses. So yung kalaban nila may tinatawag na twice to win disadvantage naman sila. Kung yung SMB at saka Ginebra twice to beat advantage, yung Terra Firma, Northport at saka Magnolia may tinatawag silang twice to win disadvantage. Okay? Now, yung sa best of 3 napatas naman to, no? Dahil on same ground kayo magsisimula, no? Best of 3. Meralco Bolts versus Index Road Warriors at ang TNT Tropang Giga versus Rain or Shine Elasto Painters. Yan. Okay? So, tingnan natin yung bracketing. Okay. Ang bracket po natin, okay, SMB at saka kung sino may kalaban niya, Northport or Terra Firma. Okay? At saka yung 4 and 5, yung TNT at saka Ross. Okay? Doon naman sa kabilang bracket, no, kabilang side, yung 2 and 7 naman, yung Ginebra at saka Magnolia. Makakasama nila doon sa bracket na yon, o doon sa side na yon, yung best of 3 ng Meralco at saka ng NLEX.
Okay? So, quarterfinals po tayo sa mga bagong pasok, sa mga bagong tago-subaybay ng PBA at para maintindihan nyo po yung format. Quarterfinals po yan, ano? Okay? So, yung San Miguel at saka Ginebra, manalo lang sila ng isang beses, pasok na sila sa semifinals naman. Okay? Ang Magnolia naman, Northport or Terra Firma, para makapasok sila sa semifinals, kailangan tapusin o talunin nila ang San Miguel at Ginebra ng 2 beses. Kaya twice to win disadvantage ang tawag doon. Ano? So, itong TNT Ross, Meralco, NLEX, best of 3 po ito. Unang makadalawa, race to 2. Alright? Para makapasok kayo sa semifinals. Sa semifinals naman, 4 na teams na lang matitira. Best of 7 to. No? Best of 7 po ito. Okay? And then, sa finals, best of 7 po ulit. Yung mananalong mga teams sa semifinals, 2 na lang po sila. Sila po ang maglalaban sa best of 7 finals ng 2024 PBA Philippine Cup. Okay? Ayan po. Okay. SMB, Northport, Terra Firma. Okay. Palagay ko mas heavily favored pa rin ang San Miguel dito. Okay? Kaysa dun sa mananalo dun sa playoff. Okay? Kasi medyo underdog, ano? Medyo nasa bandang baba talaga ang standings ng Northport tsaka Terra Firma. Pero hindi natin dinidiscount ang posibilidad na manalo ng 2 beses yung kalaban ng SMB, kung sino man siya, no? Okay, so ang Terra Firma sasandal doon sa mga puros bata ito, no? Si Gomez de Leaño, Isaac Go, okay, Stephen Holt, okay, puro rookies tsaka mga bata ito, no? Okay, so titingnan natin yan versus doon sa mga medyo veterano na San Miguel Beermen, ano? Or kung Northport man yan, Arvin Tolentino na naman yan. Okay? And the rest of the gang. Okay. Itong TNT Ross, ang rain or shine malakas, ano? Ako kasi napanood ko itong isa sa mga laro nila. Malakas sila. Okay? They share the ball well. Nagpapasahan sila. Okay? Mamuyak, si Karakut, okay? Si Gabe Norwood, veterano na yan, si Gabe Norwood, ano? Si Bo Belga may nag-i-improve sa tres, ano? So mayroon siyang weapon na, well, dati na siya nag-tres pero mas nag-improve ngayon, ano? Si Sean Ildefonso, ayan, nagko-contribute din yung mga yan. Si Sean Ildefonso, according sa kanya, nag-practice siya ng shooting niya kasi wala siyang shooting noon, nasa NU siya. So ito yung dinadagdag niya sa kanyang sa kanyang laro, ano? Okay, ito namang TNT medyo inconsistent, ano? Talo, panalo, roller coaster ang laro nito. Okay, sa elimination. So dapat maging consistent sila. Sasandal sila dito sa laro ni RR Pugoy at saka ni Calvin Oftana. Of course, the regulars are si Jason Castro, the veteran. Okay? Kanina nag-step up si Jason Castro. Sana I'm expecting Jason Castro to have a more consistent game dito pagdating sa best of 3 playoffs nila versus rain or shine. Ngayon ito namang Manila Classico, no? Maganda sana to kung mananalo muna ang Magnolia ng isang beses tapos isa pa, no? Para 2 beses magma-Manila Classico. Ang Ginebra, syempre, sasandal pa rin sa scoring ni Christian Standhardinger. Stanley Pringle, Scotty Thompson, at Japet Aguilar. Ayan, mga regulars na mga usual suspects na gumagawa sa Barangay Ginebra. No? Sayang nga lang at wala si Jamie Malonzo. Malaking tulong to si Jamie Malonzo, kaya lang nagkaroon ng injury, no? Okay, nonetheless, nandiyan naman si Nards Pinto. Okay? At si Ralph Koo. Naku, napakaganda ng laro ni Ralph Koo, ano? Maaasahan sa tres. Team Cone, I think,
gave him the license to shoot. Shoot lang ng shoot sa tres kapag libre. Okay? So, ayan, aabangan natin ang mga laro. No? Laro ng Gene Kings at saka ng Magnolia Templados Hotshots. Ito naman, best of 3 ng Meralco at saka ng NLEX. Ang Meralco, natalo o tinalo ang San Miguel Beer nung Sabado. Kaya itong si Coach Frankie Lim, medyo napapaisip ano nangyari sa San Miguel. At paano nanalo o bakit tinalo ng Meralco ang San Miguel. Ano? So, it's up for him to find out. Ano? Pero, napansin niya kasi yung malalaki, yung bigs, ika nga nila ng Meralco. Bukod kay Raymond Admasan, no? Meron na silang bagong rookie, ano? Yung Bates. Hindi ko lang alam ang first name, ano? At saka, nagkakabiroan kami rito. Ano kaya ni Billy Ray yan? Billy Ray Bates. Hindi. Palagay ko, ano to? Mag-i-improve pa to si Bates sa depensa, no? Okay, maganda to sa depensa, malaki, no? Okay, meron si Bong Quinto, nandiyan pa rin. Chris Newsome is there. Okay, kaya lang nga si Aaron Black, ano, nagka-injury rin, ano? Sayang din, hindi siya makakasali sa quarterfinals, ano? Sino pa ba sa Meralco? Wala nang, naisip ko si Rainiel Hugnatan, wala na pala si Rainiel Hugnatan. Okay? Si Alain Maliksi, ayan, maganda ang laro, shooting ni Alain Maliksi nung San Miguel Meralco nung Sabado, no? Ayan. So ayan ang mga maasahan ng Meralco, no? Okay. Sa NLEX naman ito, one man scoring machine kuminsan, ano? Minsan walang tumutulong sa kanya, no? Yung laro nila sa Rain or Shine, si Robert Bolick, no? Kuminsan siya lang umi-score, walang tumutulong sa kanya. Buti kanina nanalo sila sa Hinebra, may tumulong sa kanya. Si Semerad, si Mendoza, sino ba? Sino yun? Nakalimutan ko mga players ng NLEX. Okay. Basta tumulong sa kanya, may maraming mga tumulong sa kanya, yun eh. Okay? Si Dave Marcelo, yan. Tumulong din sa kanya yan. May score din, ano? Okay? And yung iba pang mga kakampi ni Robert Bolick. Si Baser Amer, yan, si Baser Amer. Okay? Yan. So, kakalabanin ni Baser Amer yung dati niyang team, Meralco, no? Okay, so maganda mga pairings ngayon, no? Okay? Siyempre, itong mga teams na to, kailangan ang laro medyo mas angat pa kaysa doon sa elimination round. Ano? Kung medyo banjing-banjing yung elimination round, although hindi natin sinasabi banjing-banjing sila nung elimination, ano? Ang ibig ko baga sabihin, mas a notch higher ang kanilang laro dapat ngayon, ano? Mas physical, lalo na sa semifinals tsaka finals, mas physical kasi mas gutom, mas motivated silang manalo, no? As the stakes gets higher, no? Okay. So yan ang ating quarterfinal scenario, mga kababayan. Abang-abangan na natin. Okay? Bibigyan ko po kayo ng updates tungkol dito sa mga pangyayari dito sa quarterfinals. Dito na po kayo tumutok sa Talking Toshi TV para sa inyong mga PBA updates at sa mga final scores at sa mga laruan, no? Nitong 8 teams na pumasok dito sa quarterfinals. Okay? Alright. Siguro hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Talking Toshi TV. Huwag niyo po kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hindi po kayo mahihirapang mag-subscribe. Iangat nyo lang po yung mga kamay ninyo, mga daliri ninyo, ipipindot po ninyo doon sa button na subscribe. Okay na po kayo dyan. Subscribe na po kayo sa ating channel. At sa ating Facebook page na Talking Toshi TV, sundan nyo rin po kami, i-follow rin nyo po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po nating sports vlog, no? Dito sa Talking Toshi TV. Maraming salamat po at ingatan nawa tayo ng Panginoon. Magandang araw po.